Interior Secretary John Vic Remulla says the manhunt is still on for Senator Bato de la Rosa amid reports that the lawmaker has been arrested. And for the details, we have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano-ano pa nga ba yung sinasabi ng DILG at PNP dito sa alleged arrest ni Senator Bato de la Rosa? Denise, kanina nang makapanayam natin si Interior Secretary John Vic Remulla ay agad niyang pinabulaanan ang mga spekulasyon na nahuli na umano kahapon si Senator Bato de la Rosa at siya raw ay inilipad na sa The Hague sa the Netherlands. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sila ay nakipag-ugnayan na sa DOJ at iba pang law enforcement agencies at kanilang ang nakumpirma that the manhunt is still on o hanggang ngayon ay tinutugis pa rin si Senator Bato de la Rosa at ang mga kumakalat na balita na iyan ay fake news lamang daw. Denise. Okay, Jazz, meron na bang mga lawmaker or yung mga kilalang political allies ni Senator Bato de la Rosa na naglabas na rin ng statement patungkol dito sa balita na lumabas kagabi? Yes, Denise, kahapon noong lumabas itong spekulasyon nito online ay ilan sa mga personalidad na nakita natin na nagpahayag o may nakakita tayo ng reaksyon. Una dyan ay ang isa sa legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na kung saan siya ay nag-post online na sabi niya ay bad news is coming at pray daw o ipagdasal daw na ito ay maling balita para sa ikabubuti ng bayan. Ngunit ang post na iyan ay deleted na ngayon. At isa pa sa mga nakuha natin ay ito namang post ni Harry Roque na sabi niya ay may nanghudas daw umano kay Bato de la Rosa. At isa pa nang narinig natin na pahayag ay mula kay Estelito Terion na kinumpirma niya ay wala pa nga raw balita ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Bukod dyan ay wala pa tayong nakukuhang mga pahayag. Ngunit nakita natin na naon na nga nagkaroon ng reaksyon ito nga dalawa na si Harry Roque at itong si Attorney Jimmy Bondoc. Denise. Okay, on to another matter, Jazz. What can you tell us about this reported visit of Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Jail na di umano ay bumisita daw kila Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta? Yes, Denise, kahapon nga ay kinumpirma ng BJMP na bumisita si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Jail male dormitory at around 12 noon yan at namataan yung kanyang pag-alis around 3:20 p.m. ng hapon. So around more than 3 hours yung kanyang naging pagbisita, Denise, no? At binisita niya dito si Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at former Congressman Michael Tan Defensor. Sa ngayon, Denise, ay wala tayong impormasyon tungkol sa naging pakay ni VP Sara sa kanyang pagbisita. Ngunit ang pagkakaalam natin, Denise, ay magkakasama or sabay-sabay niya nga daw na meet itong tatlo. Ngunit sa ngayon, Denise, yan pa lamang ang ating impormasyon na mahigit 3 oras yung kanilang naging pag-uusap. Denise. All right, thank you for those updates, mobile journalist Jazz Paredes.